Hinango ito sa sulat ni Pablo na apostol sa mga taga Galacia. Sa Kabanatang 3, talatang 13 at 14. Galacia, Kabanatang 3, talatang 13 at 14. Ganito ang ating mababasa. Sa sumpa ng kautusan, ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na nakay Kristo Jesus, upang sa pamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Dagdag nawa ng Panginoon sa atin ang kanyang pagbabasbas. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa ibayong pagkakataon na tinipon mo kami sa dakong ito, upang minsan pa ay katagpuin ka namin. Upang sa gayon, sa dakong ito ay maranasan namin na ikaw ang siyang naririto sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyong pangako ng pakikipagtagpo na kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan ay naroroon ka sa kalagitnaan nila. Ibigin mo nawa, Panginoon, na sandali ring ito, lalo na pagkatapos naming ipailanlang ang aming mga tinig ng pag-aawitan, na kami nakipagsalitaan sa iyo ng aming mga pagpupuri at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Nawa sa pagkakataong ito, kami naman ang makinig ng iyong tinig. Ikaw naman ang siyang magsalita sa amin at pakinggan namin kung paano ang mga tupay nakikinig sa tinig ng kanilang pastor, upang sa gayon kami mapapagpala ng iyong salita. Hindi nga ba ikaw din ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita? Kaya naman, Panginoon, nasasalamatan ka namin sa mabiyayang sandali na kami mauupo sa iyong paanan upang sa gayon ay dinggin namin ang iyong salita. Ito po ang aming dalangin may pagpapasalamat. Amen. Ang aralin pagkain na naihanda para sa atin sa araw na ito ay napakahalagang paksa, lalo na sa atin na mga mananampalatayang Kristiyano. Nananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sinabi ng talatang batayan at muli kong babasahin, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na nakay Kristo Jesus, upang sa pamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Bagamat sa araw na ito, ang karamihan ay mas binibigyang diin o kaukulang pansin ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Subalit, hindi lamang tayo basta umaayon sa tradisyon na ginagawa ng karamihan, sapagkat kapansin-pansin, mapupuna na kung umaayon lamang sa tradisyon, ay sa maraming pagkakataon ay hindi totoong nabibigyan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo Jesus, na sa mga nakaraang sunod-sunod na ating aralin ay aking iginigiit ang paksang sakripisyo ni Kristo Jesus, na kung ito'y lubusang maunawaan ng mga mananampalatayang Kristiyano,
ay totoong para sa atin ay magiging mahalaga si Kristo Jesus. Hindi natin maaring pawalan siya ng kabuluhan sa ating mga buhay. Hindi maari na ating balikdan ang kanyang malaking sakit at paghihirap na kanyang pinagdaanan para sa ating kapakanan, lalo na ng ating kaligtasan. Dapat tayong maging mapagpasalamat sa mga Pilipino, tatanaw ng utang na loob, babalikdan ang pinagdaanan na kahirapan ni Kristo Jesus sa kanyang kamatayan. Ngunit kung aayon lamang sa tradisyon, pagkatapos ng araw na ito, ang pagkamatay, pagkalibing, at maging ng pagkabuhay ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus sa susunod na araw ng bukas, ito'y may sasantabi na at maghihintay uli ng panibagong taon bago muling aalalahanin ang sakripisyo ni Kristo Jesus. Subalit, mga pinakaiibig, napakahalaga, lubhang napakahalaga, na palagi nating alalahanin ang sakripisyo ni Kristo Jesus. Sapagkat sa paksang ating pag-uusapan, kung ito'y ating malalaman at maunawaan, makapagsusuri tayo ng ating mga sarili kung bakit tayo ay naririto at kung bakit tayo'y malayang nabubuhay, nagtatamasa ng biyaya ng Diyos, ng kanyang handog na kaloob ng buhay at maging ng buhay na walang gan, ng dahil sa sakripisyo ni Kristo Jesus. Ang paksang ating pag-uusapan ay batay sa Galatia 13:14 ay pinamagatang kong dito sa ating aralin na pagkain ay kalayaan sa kasumpaan. Pagkakalaya sa pagkakasumpa. Tatlong bahagi na maaaring maging sunod-sunod na ating talakayin ng paksang ito. Hinati ko ito sa tatlong bahagi. Una, ang kasumpaan ng kautusan. Ikalawa, ang katubusan sa kasumpaan. At ikatlo, kapalaran sa kalayaan. Magkukulang ang kaigsihan ng panahon upang ating pag-usapan ang tatlong bahaging ito. Sapagkat ang unang bahagi ay mayroong kinalaman sa kasumpaan, ang pagkakasumpa, hanggang maabot natin at dumating sa atin ang kapalaran ng kalayaan sa kasumpaan at kung papaano nagkaroon ng pagbabago ng kalagayan mula sa pagkakasumpa hanggang sa pagpapala. Dalawang salitang magkataliwas at madalas ay paksang masusumpungan sa mga talata sa Biblia. Ang kapalaran o kasumpaan. Pagpapala o pagkasumpa. Walang pag-aalinlangan, mahigit na ibig ng sinuman ang magtamasang magandang kapalaran. Kaya nga, ang mga Pilipino ay kung saan-saan hinahagilap ang kanilang kapalaran.
nakikipagsapalaran sa maraming pagkakataon magkaroon ng magandang kapalaran o kahinaan sa buhay. Merong tumitinghala sa kalawakan, pinagmamasdan ang mga galaw ng mga bituin sa alapaap, na nimoy makikita nilang nakasulat doon ang kanilang kapalaran, lalo na hinaharap. Ang mga Pilipino ay mahawak ng mga baraha o kaya'y tumitingin sa bolang kristal upang malaman lamang ano ang naghihintay na kapalaran. Ang mga iba'y patuloy na nakikipagsapalaran sa iba't ibang paraan upang sana'y paggising nila sa kinaumagahan ay masagana ang buhay. Matatamasa nila ang rangya at walang anumang kahirapan sa kanilang kalagayan. Kaya ang paksa nating pagkakasumpa at pagpapala ay napakahalagang maunawaan natin sa ating aralin. Subalit, para sa ngayon ay hindi magkakasya ang lahat ng usaping aking inilatag sa inyong harapan, sapagkat maaari lamang natin sa kaiksiyan ng panahon ay mapag-usapan ang kasumpaan, ang pagkakasumpa. Hindi naman natin maunawaan at hindi tayo masisiyahan kung ano ang kapalaran, ano ang pagpapala, kung hindi natin naunawaan ang kasumpaan o ang pagkakasumpa. Kaya naman sa sa araw na ito, ay ating munang lakbayin sa ating talakayin ang tungkol sa kasumpaan. Ang paksa natin, kalayaan sa kasumpaan, pagkakalaya sa pagkakasumpa. Masdan ninyo na ang kahit na sa talatang ating batayan sa Galatia 3:13 ay binabanggit ang dalawang magkataliwas na salitang ito. Sa sumpa, may binanggit na sumpa, ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Merong kasumpaan upang sa mga Hentil ay dumating ang pagpapala, ang kapalaran. Kaya naman, ang magandang balita para sa atin sa araw na ito, ito'y higit na nauukol sa atin, lalo na bilang mananampalatayang Kristiyano. Balikdan natin ang nakaraan. Paano nagkaroon ng pasimula ng pagkakasumpa? Mababasa natin sa Genesis 1:27-28. Paano nagsimula ang pagkakasumpa at paano ito lumaganap sa lahat? Mula sa pasimula, matatalos ng Diyos. At yan ang mababasa sa Genesis 1:27-28. Matatalos ng Diyos, kanyang binasbasan. Kanyang binasbasan. Itong taong kanyang ang unang nilalang. Sa pagbabasbas ng Diyos sa kanila, inilagay sila sa halamanan ng Eden. Sa ibang pagkakataon ay mas palalawigin natin, ano ba itong Eden? Ano ang inilalarawan nitong halamanan? Ngayon pa may magkasya tayo sa paglalarawan na kung saan ay wala nang masusumpungang kakulangan. Naroon na ang lahat ng kasaganaan at lahat ng kailangan ng taong nilalang ng Diyos. At kapansin-pansin, bago pa niya nilalang ang lalaki at babae, ay iniuna ng naroon
nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. At pagkatapos nito, inilagay ng Diyos ang kanyang unang nilalang sa halamanan. Subalit, binabanggit sa Genesis Kabanatang 2, 15-18, ay mayroong iniutos ang Diyos, ipinagbilin na sundin. Ang sabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. At sinabi na nangyari, pagdating sa Genesis Kabanatang 3, talatang 6, kanilangang piniling gawin ang minagaling ng paningin. At kumain nitong ipinagbabawal na kainin. Sa makatwid, ganap na nilabag ang tanging ipinagbilin na utos ng Diyos. At sa gayon, sinasabi sila nga ay nagkasala. Ang salitang pagkakasala, kasalanan o pagkakasala, sa Hebreo ito ay kata at sa Grego ay amarsia. At narito mga ilang ibig sabihin, pagkukulang, nagkukulang, o pagsarlangsang, paglihis o paglabis. Ang saltang pinagugatan ng saltang kasalanan ay sala. Kaya meron tayong saltang sala, sumala, o hindi tama, hindi tumama. Tinatawag sa nasusulat na pagsalangsang sa Roma 5:14 at unang 1:3-4, ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Kapag titignan nating mabuti, ang kasalanan ay nangangahulugan ng hindi pag-ayon sa Panginoon. Merong nilayo ng Panginoon. Meron siyang, nakita niyo, itinakda na panukala para sa kanilang nilalang. Ngunit nagkasala, ibig sabihin, lumihis sila o kaya naman ay lumabis. Nagkulang sila o kaya ay sumalansang sila doon sa ibig ng Panginoon na mangyari. Kaya naman, kabaligtaran ng lahat ng kabutihan ang nangyari, polos, kasamaan. Anong yung ibinunga ng pagkakasala? Yung hindi nila pagtalima sa tanging sinalita na utos ng Diyos? Sa Genesis Kabanatang 3, talatang 6-21, nagsimula ang sumpa. Nagsimula ang sumpa. Ang inilalaan sanang magandang kapalaran para sa kabutihan ng sangkatauhan ay sadyang napalitan ng masamang kasumpaan. Na kung babasahin natin ang Roma 8:22, ang sabi, mula noon hanggang ngayon, mapag-uunawa sa mababasa, ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Mabuting pansinin ano itong tanging nangyari. Nangyari na hindi lamang ang isinumpang kahirapan ang naranasan ng mga nilalang, kundi sa huli ay ang itinakdang kamatayan. Hindi ba pinauna na
nasalita sa unang mga nilalang, Genesis 2:17, walang pagsalang mamamatay sila. Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao ang mamatay. Papansin ninyo ang pagdadaanan na si isinumpang kahirapan. Na ito'y dadanasin ng lahat, bagamat pinagdaanan muna ng lalaki at ng babae ang maunang nilalang. Ngunit bilang sila ang kinatawan ng sangkatauhan, lahat ng kasumpaan na kanilang naranasan ay lumaganap sa lahat. Nahawa sa sumpa ang lahat ng sangkatauhan. Katunayan, ang sabi ng mga talata ay ganito, sa Roma 5:17-18, o kung magsimula tayo, dito sa Roma 5:12, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. At ang kamatayan ay sa pamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ang ibig ipabatid nito ay nagkaroon nitong kasalanan sa sanglibutan. Mapapansin na dalawang parang kasalanan ang nangyari. Sa Roma 5:14, ang sabi, kasalanan na pagsalangsang ni Adam. At sa Roma 5:14, kasalanan na hindi pagkakasala tulad ng pagsalangsang ni Adam. Anong ibig sabihin? Iba-iba ang paniniwala tungkol sa pagkakaroon nitong kasalanan sa sanglibutan. Namulat tayo sa aral ng tinatawag nilang original sin, na merong pinaka-ugat, pinagmulan ng kasalanan, at para bagang namana ito ng lahat. Dito sa dalawang talatang ito, lumalabas na maliban sa pagsalangsang ni Adam, at alam na natin ang istorya kung paano siya nagkasala, ngunit may sinasabi rin na kasalanan na hindi tulad ng pagsalangsang ni Adam. Ang ibig sabihin nito, minana ba ang pagkakasala? Naisalin-salin ba ang kalikasan na makasalanan? O kanya-kanyang gumawa ng pagkakasala ang bawat isa o lahat na? Magandang halimbawa ang Genesis 4:7-15, si Cain. Si Cain, sarili niyang ninasa o ginawa ang kanyang kasalanan. At siya nga ay sinumpang maparusahan. Kung sa bagay walang dahilan upang pagtalunan pa, anumang pinaniniwalaan, hindi na maaari na baguhin ang pangyayari, ang sinabi, naging pawang makasalanan na ang kalahatan. Gaya ng mababasa sa Roma 5:19, ang marami ay naging mga makasalanan. Kapag pinagtatalunan kung ito'y minana lamang ang kasalanan, napakaraming pagtalo-talo sapagkat ang iba'y, lalo na ang mga hindi naniniwala sa Diyos, ay nakapanunumbat at sinasabi lang, anong kasalanan natin? Bakit yung kasalanan ni Adam ay sa atin ipinapataw? Di ba? Mayroong mga ganong mga pagtatalo-talo. Bakit tayo kailangang madamay? Kasalanan ni Adam yon. Bakit tayo ang magdurusa? Ngunit, meron sinasabi naman, kagaya ng ating binasa, nang magkaroon na ng kasalanan sa sanglibutan, lahat na naging makasalanan. Kagaya ng nagsimula kay Cain, gumawa na ng sarili niyang kasalanan. Kung ano ang kanyang ninasa na gawin, ay doon siya nagkasala.
Hindi niya minana yung kasalanan niya kay Adam. Di ba? Iba yung naging kasalanan ni Adam sa naging kasalanan ni Cain. Kusa o sariling nasa ni Cain ang kanyang ginawang kasalanan. Gayunpaman, tulad ng sabi ko, hindi kailangan pagtalunan. Sapagkat kung magtatalo-talo ay para bagang naghahanap na lamang ng butas o naghahanap ng paraan upang makatakas ang isa sa kasalanan. Ipinahayag bandang huli nang magkaroon na ng kasalanan, lahat ay naging makasalanan na. Kung paano nangyari yan at kung bakit bandang huli ay magdurusang lahat ng parusa ng sumpa, iyan ang ating tinatalakay sa gitna ng ating aralin pagkain. Dalawang bagay ang ating mapapansin. Na maliban sa isinumpang kahirapan, hindi nagtapos doon. Na ang lalaki at ang babae na unang nilalang ay daranas ng paghihirap. Doon pa lamang sa sumpang kanilang pagdadaanan ay para na ninyong nakikita na napakahirap na maaring makalampas doon ang mga taong nilalang. Sa lalaki, maghihirap siya. Sabi, bubungkalin niya yung lupa na kung saan siya nanggaling. Hindi ito magbubunga ng kusa na, kundi talagang bubungkalin niya, magtutulo siya ng pawis. Maghihirap talaga siya sa kanyang ikabubuhay. Hanggang babalik siya doon sa binubungkal niyang lupa na kung saan siya nanggaling. Doon siya isinumpa sa lupa. Ang babae, maghihirap sa panganak. At lahat pa ng mga bagay na sinumpa. Ibig sabihin, hindi nagtatapos sa isinumpang kahirapan, kundi bandang huli, nagkaroon itong itinakdang kamatayan. Pinauna ng sinalita sa Genesis 12:7, walang pagsalang mamamatay sila. Dito man ay nagkakaroon ng pagtatalo-talo ang iba, pilit nilang hinahanap na at sabi nating parang pinag-aalinlanganan ang mababasa sa talata. Sapagkat sinasabi, bakit hindi naman sila namatay? Hindi naman sila namatay kaagad. Kaya minsan ay may mga turong, hindi kamatayang physical to, ito'y kamatayang spiritual. Mga kapatid, mahalaga rin na mapag-usapan ano itong kamatayang ito na pinag-uusapan. At higit sa lahat, kung bakit ito'y dinaranas ng lahat ng mga nilalang. Matatalakay natin yan sa pag-uusad ng ating pag-aaral. Ang salitang kamatayan sa Hebreo na mawet at sa Grego na thanatos. Natatandaan ninyo, minsan tinalakay ko na tungkol sa kamatayan. Ay unang mapag-uunawa na mababasa sa Biblia. Sa Genesis 2:7. Ang sabi, ang nilalang ang tao sa alabok ng lupa. Nang siya'y nilalang ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng hininga ng buhay. At ang tao'y naging kaluluwang may buhay. Sa Genesis 2:16-17, walang pagsalang mamamatay. Genesis 3:19, mauwi sa lupa sapagkat diyan kinuha sapagkat ay alabok at sa labok uuwi. Makita ninyo, doon pa lamang nagkaroon na ng larawan ng pagkakaiba ng pagkabuhay at pagkamatay. Ang mabuhay at mamatay. Hindi ko na masyadong palalawigin muna yung
ibig sabihin ng kamatayan dito. Ngunit, mapapansin ninyo, taliwas na taliwas ito. Mamamalas na taliwas sa tanging sinabing, ang tao ay mabubuhay magpakailanman. Doon mismo sa halamanan ng Eden. Kaya pinalayas sila ng Diyos. Pinalisan sa kanyang harapan at naglagay pa ng bantay upang sayon huwag silang makapasok sapagkat baka sila'y mabuhay magpakailanman. Hindi sila dapat mamatay, kundi mabuhay silang magpakailanman. Pag binasa ninyo ang 1:11-25-26, mababasa ninyo ang di mamamatay magpakailanman. Mababasa ninyo sa 1:52-8-51, may tinatalakay na buhay na walang gan, na hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Meron kayong mababasa na hindi makakakita magpakailanman ng kamatayan. At maliwanag na inihayag sino yung pinagpala o sinumpa. Mababasa na ang pinagpala sa Mateo 25:34-46. Ito yung pinaririto ng Panginoon sa kanyang harapan at sila ang paroroon sa walang hanggang buhay. Sa 1:31-36, 6:47, tinatalakay ang buhay na walang gan. Samantalang ang sinumpa, Mateo 25:41-46. Ito yung pinalalayo ng Panginoon sa kanyang harapan at paroon sa walang hanggang kaparusahan. Na sinangayunan ng 2 Tesalonica 1:9, isang kaparusahan na walang hanggang kapahamakan. Kita nyo, nagkaroon ng balintuna, ng taliwas o kabaligtaran ng mga kaganapan. Dapat ay mabuhay ang tao, hindi siya mamamatay. Dapat siya'y pinagpala, ngunit nagkaroon siya ng sumpa. Ito ang hanggang ngayon na sinasabi kanina ng talatang binanggit sa Roma 8, hanggang ngayon, dumaring ang tao. Humihibik sa kahirapan hanggang sa ngayon at idinugtong ng nasusulat, kasama natin. Kahit na tayong mga mananampalatayang Kristiyano ay hindi labas kung tutuusin sa pinag-uusapang kinahitnan na kasumpaan ng mga nilalang. Subalit, sa ating pag-usad sa pag-aaral, kung bakit pinamagatan nitong kalayaan sa kasumpaan o pagkakalaya sa pagkakasumpa. Sapagkat maliwanag na nagkaroon nitong pagkasumpa, subalit ipinababatid, meron gayon din tanging pagpapala. Kung paanong maligtas o makatakas sa sumpang kaparusahan. Gaya ng mababasa sa talatang batayan, mababatid na nabanggit ang dalawang salitang pagkasumpa at pagpapala. Galatia 3:13-14. Sa sumpa, may kasumpaan. Nang kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na nakay Kristo Jesus upang sa pamagitan ng pananampalatay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Kaya hinati ko ito sa tatlong bahagi, ang kasumpaan sa kautusan. Ano itong kasumpaan sa kautusan? Sino itong napapasailalim sa sumpa ng kautusan?
At paano maaring makatakas o maligtas sa sumpang yon. Sapagkat ang sumpang yon ay mayroong kaparusahan na kabayaran. Ngunit mayroon ding kalayaan sa kasumpaan. Ito ang mga tinatala. At ang magandang bagay dito, kung inyong papansinin sa talatang ating batayan na ito, upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala. Bakit mahalaga ito para sa atin? Sapagkat ang sabi, dumating ang pagpapala sa mga hentil. Sino ba itong mga hentil? Marami tayong maaaring banggitin. Subalit, sa Biblia, madalas ay dalawa ang pinag-uusapan. Ang Hudyo at ang Hentil, lalo na sa ikalawang tipan. At sa ibang pagkakataon, sa susunod na pagharap natin ay mas titingnan natin ang malawak na agwat, ang pagkakaiba o hindi pagkakatulad ng mga Hudyo at mga Hentil. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ni Apostol Pablo, diyan sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, sa kabanatang 3, 1 hanggang 3, ang sabi niya, at kabanatang 9, talatang 4, ang sabi niya, mayroong kahigitan ng mga Hudyo. Meron silang kalamangan. Kung titignan, lamang na lamang sila. Nakakahigit ang kanilang kalagayan sa mga Hentil. Sapagkat ang sabi niya ay sa kanila, ng mga Hudyo, ang kautusan, ang mga magulang, ang mga tipan, ang mga pangako. Samantalang ang mga Hentil, ang sabi ni Apostol Pablo din sa Efeso 2, sila ay hindi kababayan ng mga taga-Israel, sila ay mga dayuhan sa mga tipan at mga pangako, sila ay walang pag-asa, at sila ay walang Diyos. At mahaba pong talaan yan, ang paghahambing ng mga Hudyo at mga Hentil, lalo na sa ikalawang tipan. At maging sa unang tipan ay makakahagilap tayo ng mga talata kung ano ang pagkakaiba ng dalawang katauhan. Mahalaga sa atin ang pinapaksa ng ating aralin na pagkain sapagkat ito'y pagpapala ang hinahatid at dumating lalo na sa mga Hentil. Sino ba ang mga Hentil? Kadalasan, para mas madali lamang muna ang ating usapin at hindi muna natin palawigin ang pagtutulad o pagkakaiba ng mga Hudyo at ng mga Hentil, isang palatandaan ang ating maaring mapanghawakan. Basta't sinabing Hentil, bagamat ito'y nanggagaling sa salitang mula sa mga bansa, Hentil o Gentilis sa Latin, ang ibig sabihin lamang ay ito, basta hindi Hudyo, ito ay Hentil. Basta hindi Hudyo sa katutubo, ito'y Hentil. Tamang-tama ito sa atin, sapagkat tayo'y hindi Hudyo sa katutubo. Kabilang tayo sa mga Hentil, kabilang tayo doon sa mula sa mga bansa, kabilang tayo doon sa hindi taga-Israel, kabilang tayo doon sa mga dayuhan sa mga tipan, hindi kasali sa mga tipan ng isinagawa ng Diyos. Sapagkat mababasa natin, tinalakay na natin ang tungkol sa tipan sa mga nakaraan, lalo na sa unang tipan. Ang mga tipan na ipinakipagtipan ng Diyos ay tipan kay Abraham, Isaac, kay Jacob, kay Moses, Israel, kay David. Lahat ito ay
tungkol sa Israel at para sa Israel, para sa mga Hudyo. Bago ko palawigin ang aking sinasabi, para hindi tayo malito mula sa pagiging Ebreyo o mga Apero ang tawag noon, o mga tribo, na pakalat-kalat, pag-alagala, at nang sila'y lumipat, di ba napag-usapan na natin yun sa paglalakbay ni Abraham, ng paglipat nila ng ilog, kaya tinawag silang Ebreyo, Abero o Apero, ibig sabihin taga-kabilang ilog. Kaya tinawag silang bandang huling Ebreyo. At alam natin, nung makipagtipan ng Diyos kay Abraham, Isaac, at lalo na pagdating kay Jacob, pinalitan ng pangalan ni Jacob, ginawang Israel, at siyang naging magulang ng 12 tribo ng Israel. Ngunit pagkatapos nito, sa kasaysayan, nang mahati ang kaharian ng Israel, ang tinatawag nilang Northern Kingdom ay sinakop ng Assyria at ito'y nawalang tribo. At ito'y binubuo ng 10 mga tribo. Samantalang natitirang 2 ay kinubkob ng Babylonia at dinalang bihag ang karamihan sa kanila. At ito na lamang ang natirang tribo, ang 2. At ang mga ito'y tinawag na mga Hudyo sapagkat galing sa sambahayan ni Huda. Kaya pagdating natin ng ikalawang tipan, binabanggit ang mga taong ito bilang mga Hudyo. Sila na lang ang natitira sa mga tribo sapagkat nawala ang kabila na kaharian ng Israel. At ito ang palaging ginagamit na 2 katauhan, ang Hudyo at yung hindi Hudyo. Mayroong pagitan yan 2 yan, mga mistiso. Ang mga Hudyo sa katutubo ay puro ang dugo nila. At may mistiso, yung Samaritano. Kalahati Hudyo, kalahati mga Hentil. Kaya sila'y nag-away at hindi nag-uusap. Di ba? Mapapansin ninyo pag nanood kayo ng pelikula, at gayon din naman, mababasa sa Biblia, hindi nag-uusap ang mga Hudyo at Samaritano. Di ba? Kagaya na nangyari doon sa babaeng Samaritana, na hindi dapat mag-usap ang Hudyo at Samaritana sapagkat hindi nila gusto na makahalubilo at marumihan. Kung gagamitin natin ang kanilang paniniwala, hindi ayaw nilang marumihan na makihalubilo sa hindi nila kadugo, sa hindi purong dugo ng mga Hudyo. Naghati yan. Pati ang pagsamba nila ay naghati. Ang mga Hudyo sa templo ng Jerusalem, samantalang ang mga Samaritano ay doon sa Samaria. Mababasa yung story niyan sa 1:4. At pagkatapos mayroong Hentil mula sa mga bansa na hindi Hudyo. Basta hindi Hudyo, ang tawag ay Hentil. Kaya dito sa ating paksang pinag-uusapan at binanggit na dumating ang pagpapala sa mga Hentil. Napakalaking bagay ito para sa atin. Napakagandang balita. Katunayan, kapag binasa ninyo ang buong aklat ng sulat ni Apostol Pablo sa taga-Galacia, itinuturing niya na isang malaking kayamanan ng biyaya ng Diyos. Ang siya'y tinawag upang sa gayon ipangaral ang Ebanghelyon. Ang Ebanghelyo ang mabagandang balita sa mga Hentil. At kung papanong titingnan natin ang mga Hudyo kagaya sa hanay ng mga Pariseo at mga Saduseo, lalo na mga Pariseo. Mga Pariseo, tinatawag po yan sa Ingles na the righteous one, ng mga matutuwid. Sa kanilang tingin sa sarili ay sila ang matutuwid. At ang tingin nila sa mga hindi Hudyo, mga Hentil,
Sabi nila, kung merong pakinabang ang Diyos sa mga hintil, ang sabi nila nitong mga Pariseo ay sila'y mga panggatong ng Diyos sa impyerno. Yun ang tingin nilang mga Pariseo sa mga hintil, na ang magandang gamit lamang sa mga ito ay panggatong ng Diyos. Kung may pakinabang man, panggatong sila ng Diyos sa impyerno. Yan ang tingin nila dahil sila ay matuwid. Subalit kung makikita ninyo dito kay Apostol Pablo sa sulat niya sa Galacia, bagamat may mga inamin niya na may mga kalamangan ng mga Hudyo, may mga kahigitan sila sa kanilang mga magulang, si Abraham, Isaac at Jacob, sa kanilang mga tipan at mga pangako, sa kanilang mga magulang, pati ang Kristo ay nanggaling sa kanila. Ang dami nilang labang. Binigay sa kanilang kautusan na sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Lahat-lahat na yan ang kanilang kahigitan at kalamangan. Ngunit, bandang huli sabi ni Pablo, na siya'y tinawag at sinugo upang maging apostol sa mga hentil. Para ninyong nakita, hindi man siguro tamang paglalarawan, pero parang isang pag-iinggit sa ibang paraan na sinabi ni Apostol Pablo, kung ang lahat ng nilalang ay umibig at naghihirap ng dahil sa kasumpaan, ng dahil sa pagkakasumpa, sa biyaya ng Diyos, sa kayamanan ng biyaya ng Diyos, dumating ang pagpapala sa mga hentil. Hindi po ba? Napakaganda at napakasarap na mapakinggan natin kung paanong tayo man ay hindi nawala sa paningin ng Diyos. Bagaman tayo dati-rati hindi kasali, kung titingnan ninyo, narito ang mga ilang sinabi ni Apostol Pablo, nang dahil sa biyaya ng Diyos, sinalita niya ang pagpapala na napasa o natamasa ng mga hentil. Paulit-ulit na binanggit ito ni Apostol Pablo sa Galacia 1:3, Galacia 1:6, Galacia 1:15, Galacia 2:9, Galacia 21, Galacia 5 at 4. Ganitong sinabi niya. Ang matalating ito ay mayroong kinalaman sa kaligtasan. Galacia 1:15-16, ang sabi niya ay, minagaling. Ito ang minagaling ng Diyos. Anong minagaling ng Diyos? Minagaling ng Diyos sa kanyang biyaya na hinihayag ang kanyang anak. Ipinangaral si Kristo Jesus sa gitna ng mga hentil. Isipin ninyo, binigyan ng pagkakataon ang mga hentil, ang mga hindi Hudyo, na makarinig ng aral ng Ebanghelyo, ng magandang balita tungkol kay Kristo Jesus dahil sa masaganang biyaya ng Diyos. Minagaling ito ng Diyos. Ito yung ginusto ng Diyos, na maging ang mga hentil ay makarinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Galacia 2:21, sa biyaya ng Diyos, si Kristo ay namatay. Galacia 3:1, 13 at 14, si Jesucristo napako sa krus dahil sa biyaya. Sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham at tanggapin ang pangako ng Espiritu. Galacia 4:4, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop gaya ng mga anak. Marami pang talata tayong makikita na kahalintulad nito. Kung paano ang biyaya ng Diyos. Si Apostol Pablo, meron siyang sinabi dyan sa Efeso, Kabanatang 2, talatang 7 at 8, gayon din sa Kabanatang 3, talatang 6 hanggang 8, sabi niya ito ang isang musteryon, mystery. Bagamat baligtad sa atin ang kahulugan ng pag sinabi nating misteryo ay parang isang lihim, parang isang nakakubling bagay. Ngunit ang salitang musteryon sa Grego, ibig sabihin, hindi.
Ito yung inilantad, itong inihayag. At ang isang inilantad o pinahayag, hindi tinagong lihim. Kumbaga, hindi ito inilingad, hindi ito tinakpan at tinilihim kang inuman. Ano ito? Na ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos ay dumating din sa mga hentil. Dumating din sa mga hindi Hudyo. At upang sa gayon, ang mga hentil man ay magtamasa ng pagpapala. Alam naman natin na kung pagpapala ang pag-uusapan, at babalikdan natin ang nakaraan, ang Diyos sa kanyang pakikipagtipan, ng mga tipang ipinakipagtipan niya, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moses at ng Israel, at maging kay David at sa kaharian ng Israel, hanggang umabot na sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sapagkat sila ay inibig na piliin ng Diyos. Sapagkat sila ang kinuha niya at ginawang kanyang bayang hirang. Tinuring silang masigit na mahalagang kayamanan kaysa kanginuman sa lahat ng mga nilalang sa balat ng lupa. Minahalaga silang lubha ng Diyos. At mababasa natin, maaari nating sabihin, sila ang pinagpala sa lahat ng mga nilikha. Mababasa ninyo ang mga mahabang tala ng pagpapala. Kay Abraham pa lamang, nandun na yung mga pangako ng pagpapala. Kay Isa, mga pangako ng pagpapala, ang inyong makibabasa. Kay Jacob, mga pangako ng pagpapala. Kay Moses at lalo na sa Israel, mga pangako ng pagpapala, na parang sapagkat sila ang bayang hirang at dito nagmalaki ang mga Hudyo. Dito para silang nagmayabang na para bagang ang Diyos, tanging sila lang ang kanyang kinahiligan na gawing bayan at sa kanila lamang nakatuon ang pansin ng Diyos. Para bagang ang Diyos, walang pakialam sa ibang bansa, sa mga ibang tao sa balat ng lupa. Parang ang Diyos, ang kanyang pangmasid ay nakatuon lamang sa Israel. At lahat ng mga bansang nakapaligid sa kanila ay nagagawa ng Diyos na wasakin at lipulin sila. Lalo na kapag gumagawa sila ng masama laban sa kanyang bayan. Handang wasakin at lipulin ng Diyos ang lahat, ang mga iba. Ngunit ang kanyang bayan ay kanyang kinukupkop at isinumpang kailan may hindi pababayaan o kalilimutan ng Diyos ang kanyang bayan. At yan ay pinagtibay pa ng sumpa ng Diyos. Pinagtibay pa ng tipan ng Diyos. At hindi magbabago. Sa ikalang tipan, merong masasabi natin na alos binanggit si Apostol Pablo nang sumulat siya sa mga taga-Roma. Nang tinatalakay nga niya ang kahigitan o kalamangan ng mga Hudyo. Para bagang meron siyang kahit papano'y binanggit na kailan may hindi magbabago ang pasya ng Diyos sa kanyang bayan, ang Israel. Kung ano ang ipinangako ng Diyos, kung ano ang kanyang naging tipan kay Abraham, Isaac at Jacob at sa kanilang mga magulang, ay tutok din at tutok din ng Diyos. Kaya parang ang mga hentil, ang mga taga-ibang bansa na kagaya natin ng mga hindi Hudyo sa katutubo. Maintindihan ninyo yung salitang Kastila, echa puera. Parang ganon. Para tayong echa puera. Ibig sabihin ng echa puera, tayo tagalabas. Sabagay, ginamit din ni Apostol Pablo ang salitang yan eh. Kayo na malayo, kayo na tagalabas. Dayuhan kayo sa mga tipan.
Hindi kayo kasali sa mga pinili. Parang gano'n ang sinasabi. Subalit, iginigit ni Apostol Pablo sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. Inihayag na maging ang mga hentil ay may dumating na pagpapala. At isipin ninyo, pagpapala ni Abraham, yung ipinagmamalaki ng mga Hudyo, di ba? Kahit na nung ang Panginoon ay narito, nagmamalaki sila. Mga anak kami ni Abraham. Mangyari pagka yung inangkin ay ikaw ay anak ni Abraham, ibig sabihin, tagapagmana ka ng mga tipan at pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya yun ang palaging kanilang sinasabi. Mga anak kami ni Abraham. Kapag sinabi lang sila yung mga anak ni Abraham, parang kami ang pinili ng Diyos, kami ang hinirang ng Diyos, kami ang kanyang kinatipan. Ang lahat ng kanyang matipan at mga pangako ay para sa amin. Ang lahat ng pagpapala ay para sa amin. Yun ang kanilang pagmamalaki. Isipin niyo bandang uli ang sabi rito, ang mga hentil na hindi Hudyo na katutubo, hindi taga-Israel, hindi kababayan ng mga taga-Israel. Isipin ninyo, yung pagpapala ni Abraham ay dumating at umabot din sa mga hentil. Kung papanong, baka nakalimutan kasi nila, nang mangako ang Diyos sa kanyang pakikipagtipan kay Abraham, ang sabi niya, pagpapalain kita at may karugtong. At pagpapalain din ng mga ibang bansa dahil sa iyo. Mahabang pinangmulan, pinanggalingan na ang pangakong yon. Baka nakalimutan nila sa kanilang alaala. Baka akala nila ang mga hentil ay talagang pababayaan lang ng Diyos. At walang anumang layo ng Panginoon para sa kanila. Ngunit pinaalala ni Apostol Pablo dito sa Galacia, ang mga hentil man ay tagapagmana ng mga pagpapala kay Abraham na nakay Kristo Jesus. Tatalakayin natin bandang hulihan sa ibang pagkakataon. Ang mahalagang gusto kong munang ating mapansin dito, mga pinakaibig ay ito. Maliban sa mga binanggit kong mga talata dito sa Galacia 1:3, Galacia 6:15, Kabanatang 2:9, talatang 21, Kabanatang 50, talatang 4. May mga kahawig na mga talata sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Roma, sa Efeso, kay Tito, at marami pa, na para bagang inilalagay ang kalagayan ng mga hentil, ng mga Hudyo, na sila man ay parang kapantay. At hindi lamang basta kapantay, kasama. Na wala nang pagkakaiba, lalo na dito sa Galacia, wala nang pagkakaiba kay Kristo Jesus. Wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo at mga Grego. Wala nang pagkakaiba ang mga lalaki at mga babae. Iisa lahat yan kay Kristo Jesus. Wala nang Hudyo, wala nang mga hentil. Iisa lahat kay Kristo Jesus. Ipaliliwanag pa natin, paano nangyari yun? Sapagkat napakahalagang maunawaan natin to. Napakahalagang maunawaan natin na nang dahil sa masaganang biyaya ng Diyos, mga kapatid, na mga pinakaibig, tayo na dapat ay tagalabas, tayo na dapat ay malayo sa Diyos, at hindi lamang basta malayo sa Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga hentil ay walang Diyos sa sanglibutan ito. Na para bagang ang mga Hudyo lamang ang mayroong Diyos. Sabagay, kung titingnan ninyo ang kasaysayan sa Biblia, mula sa unang tipan at ikalawang tipan, talaga namang ang mga Hudyo,
Sa kanila, nagpakilala ang Diyos. Diba? Mula pa kay Abraham. Sa Jacob at bandang huli kay Moses, sabi ng Panginoon, ako, yung nakilala, nakita na Diyos ni Abraham. Ako yung nagpakita sa kanya. Kay Isaac at kay Jacob. Silang may Diyos. At unahin, marinig niyong binabanggit ko minsan, ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na mababasa niyo sa Biblia, ay Diyos ng Israel. Diyos yan ng Israel. At palaging inaangkin na siya Diyos ng Israel sapagkat siyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moses, Diyos ng Israel. Tayo dahil mga hentil, ang mas tingin sa atin ay wala tayong Diyos sa sanglibutan. Para tayong kagaya ng mga ibang bansa sa paligid ng Israel noon, panahong iyon. May mga Diyos-Diyosan sila. May iba't ibang mga Diyos silang kinikilala. Hindi ang Diyos ng Israel. Subalit, iginigiit na Apostol Pablo dito sa Galacia. Hindi na itsapwera ang mga hentil. Hindi na ilagay sa tabi lamang, kundi minagaling ng paningin ng Diyos din. Ginusto ng kalooban ng Diyos na sila man at sa kanila ay may pangaral ang ebanghelyo ni Kristo Jesus. Ang ebanghelyon, ang magandang balita tungkol kay Kristo Jesus at kung ano ang kanyang ginawa para sa kanila upang ang pagpapala, at yun po ay napakalaga, upang ang pagpapala ay dumating sa mga hentil. Tatalakayin natin ng mas mahaba pa yan. Ano ba yung mga pagpapalang yan na dumating sa mga hentil? Na sinabing pagpapala ni Abraham. Upang sa gayon ay makapag-aangkin tayo sa ating mga sarili na at buong pagpapasalamat na kinatigan din tayo ng pansin ng Diyos, na tayo'y pinaboran din, biniyayaan din ng Diyos, at hindi rin tayo nawaglit sa kanyang paningin. Itong ebanghelyo ni Kristo nakaabot sa mga hentil. Hanggang sa atin, nakaabot. At itong ebanghelyong ito, ang sabi ni Apostol Pablo, sa Galacia 3:1, ay ito yung ebanghelyo na nakita ng mga mata. Ang ginamit sa wikang Grego ay yung salitang halos katunog ng photography. Tingnan ko po yung salitang ginamit. Na inihayag, maliwanag na inihayag, nakita ng mga mata. Maaring mamaya mapansin ko dito sa aking sinulat. Ngunit ang ibig sabihin ay hindi ito kinubli, kundi ito'y cartography. Yan. Para siyang tunog ng photography. Di ba yung photography, yung letrato, yung larawan. Yun namang cartography ay ibig sabihin para siyang isang paskil. Para siyang isang kagaya limbawa ng mga advertisement, ng mga patalastas. Talagang ipinatalastas ito. Pinakita, pinalam sa lahat ang ebanghelyo tungkol kay Kristo Jesus. At ano ito? Na pinakita sa lahat ng mga mata upang ito'y nakita, nahayag, hindi tinago. Alam mo ninyo kung ano ito? Ang sabi sa Kabanatang 3 ng 1, ito ang katotohanan na kaganapan ng kanyang kamatayan. At ito ay yung si Kristo ay napako sa krus.
magiit na binanggit yung pagkapako ni Kristo sa krus. Na kapag aanyaya ba ito sa ating isip kung bakit mahalaga na ipinakita, ipinatalastas, parang upang inilantad sa lahat na si Jesus ang Kristo ay napako sa krus. Anong mahalaga roon? Anong mahalaga roon? Yeah. Sa ibang banda, pinagtatalunan pa nga itong krus eh. Kung ano itong krus. Di ba? Oh. Nabanggit na ni Pastor Roel sa inaral noon nakaraan yung talatang kamangmangan sa iba ang krus. Parang walang halaga yan. Walang kwenta yan. Bakit sa krus? Pag subaybayan ninyo ang istorya ng krus, ang daming pagtatalo-talo. Bakit nga ba limbawa ang krus ay naging parang simbolo ng Kristyanismo? Kaya nga ba ang mga kapilya, ang mga templo, ang mga bulwagan ng panambahan ay may mga krus? Bakit ba mga iba may sinasabit na krus? Bakit nga ba ang iba'y nagkukrus? May mga pagtatalo-talo do. Ito ba'y krus talaga na dalawang kahoy? O ito'y isang tulos lamang na parang poste? Pati yan pinagtatalunan sa mahabang panahon. At sa ibang pag-aharap natin, tatalakayin natin mahabang istorya ng krus. Para mainawaan natin na bakit halimbawa ang iba'y may krus, ang iba'y walang krus. Bakit ang iba'y nagkukrus, ang iba'y hindi nagkukrus. Gaano ba kalagay itong krus? Ano ba itong krus talaga? Magka-krus talaga bang dalawang kahoy ang pinagpakuan kay Kristo o siya'y binitin at ipinako sa isang tulos o isang mahabang poste? Lahat yan sinasaliksik, pinag-uusapan. Ngunit mahalaga muna nating pansinin na ito. Bakit? Higit sa lahat, ito ang iginiit na binanggit ni Apostol Pablo na talagang sinadya na inahayag, ipinakita talaga sa mata ng lahat ng naroon na ipinako sa krus. Yung ibang salin, kung titignan ninyo ang ibang salin diyan sa mga gawa, saan ba yung mga talata natin? Sa gawa, ang sinabi po riyan ay ibinitin sa puno. May mga ilang talata tayong masusumpungan ng kanyang pagkabitin ba sa isang punong kahoy o isang poste o pagkapako sa krus. May mga talata tayong mahagilap sa Biblia tungkol sa ano talaga ang nangyari. Ngunit, ano bang mahalaga doon? Kasi ibinitin sa isang punong kahoy o poste o siya'y pinako sa krus at nabayubay doon. Ano ang mas talagang binibigyang diin at talaga dito sa talatang batayan natin? At bakit pinakita sa mata ng lahat na napako si Kristo Jesus sa krus? Anong mahalaga doon? Anong mahalaga? Kung lubhang napakahalaga na pag-usapan ang kadahilanan ng kamatayan ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, kung mahalagang maalaman natin at maunawaan ang dahilan, bakit namatay si Kristo Jesus sa krus? Alam po ba ninyo? Talaga bang tayo, mananampalatayang Kristiyano, nalalaman natin ng naunawaan ng lubusan ang dahilan bakit siya ipinako sa krus?
Bakit kailangan siyang mamatay at mamatay sa krus? Siguro dahil sa pag-aayon na lang sa tradisyon ay kasama na lang tayong natatangay ng agos. Basta tanggap natin na namatay si Jesus, napako sa krus, tapos. Hanggang doon lamang ba ang halaga noon? Hanggang doon lang ba ang kahulugan at kahalagaan ng pagkapako niya sa krus? Kaya tulad ng sabi ko, kung aayon lang tayo sa tradisyong Pilipino, kahapon lamang habang maghapon kong ginagawa itong aralin, biglang-bigla ay nagulat ako sa ingay sa kalsada. Nagtutunugan, nagsasayaw. Sabi ko, hindi ba kalilibing lang kahapon? Ayun naman ay sa sarili ko. Sabi ko, di ba kalilibing lang kahapon? Nagtatangis, umiiyak at lahat. Pagkatapos, biglang-biglang yung nagsasayawan na at nag-iingayan na sa kalsada. Anong nangyari? Ang ibig sabihin, alam naman ninyo yung tradition lang. Di ba? Pagdating ng Biyernes Santo, lahat ay nag-aanyong banal, maamo, tahimik, pati magnanakaw, titigil sandali sa alas 3 na magnakaw. Pero alas 3:05, malaya siyang magnakaw ulit. Balik uli ang lahat sa kanilang pinanggalingan at kanilang mga kagawian. Di ba? Sandali lamang, ihinto. Yeah. Kung kayo, siguro mas maraming superstisyon o paniniwala kami sa Pampanga, di ba? Sapagkat ang Pampanga ay talagang mahabang panahong napasailalim sa mga Kastila, di ba? Pati paliligo, pagdating ng alas 3, hindi ka pwede maligo, patay daw ang tubig. Ang daming mga katang salita na, di ba, na ginagawa. Kailangan ay tahimik ka, huwag kang masigla. Yan ang sa mga matatanda sa amin noon, pagka panahon ng Biyernes Santo at hindi ka pwedeng magingay. No? Hindi ka pwedeng magsaya sapagkat sabi, patay ang Panginoon. Ang daming mga katang salita sa tradisyon. No? Kaya kung tayo mga Kristiyano sa ngayon ay aayon lamang sa tradisyon, susunod lang tayo sa agos, bukas makalawa, itabi na natin ang Semana Santa. Tigil na muna natin at kalimutan muna natin ang pag-aalala sa kamatayan ni Kristo Jesus. Maghintay tayo uli ng susunod na taon. Ganun ba na maaaring basta itabi, iwaglit sa alaala sa ating mga isipan ng kamatayan ni Kristo Jesus? Oo, lalo na sa kamatayan sa krus. Bakit sa krus? Bakit kailangan ibitin siya sa kahoy o ipako sa kahoy, sa krus? Ay nagtatalo-talo pa rin, bakit ganito ba ang pagkapako? Kasi daw 2 butas o nakataas lang ang 2 kamay at isang butas. Pinagtatalunan niya. At magkakaroon ng pagkakataon, mayroong sinulat na pagsusuri o pagsasaliksik. Ano talagang ikinamatay ni Kristo Jesus? Pati yung, paano siya nalagutan ng hininga? Naubusan ba siya ng dugo sapagkat ang kanyang pawis na lumalabas sa kanyang katawan ay dugo at hindi tubig? Naubusan ba siya ng dugo? O nang dahil sa kanyang pagkakabitin ay nawalan siya ng hininga, naubusan ng hininga? Ang daming pag-aaral sa medisina, siyensya at lahat kung ano talagang pinagdaanan ni Kristo Jesus nang siya'y nakapako sa krus. Sa ibang banda, bagamat ang marahil ito yung mga katangisip o pagsusuri ng mga nananaliksik. Sa ibang banda, may pagkakataon na maganda rin pag-aralan, maganda rin tignan. May nagsasabi pa bagang
Namatay siya sa atake sa puso. Karoon ng cardiac arrest. At meron naman silang ipinapalad na batayan kung bakit gayon. Kaya kung minsan merong kasabihin, he died a broken heart. Sabi ng iba, no? Na si Kristo Jesus ay namatay ng dahil sa sakit sa puso. No? Dahil sa parang nagdamdam siya ng lubha sa hirap at sakit. Mga kapatid, pansamantalang mahalaga ito. Yung pagkapako ni Kristo Jesus sa krus ay magiit na binanggit. Meron sigurong dahilan. Upang hindi lamang ang kadahilanan, kung tutusin yung dahilan ng pagkamatay ni Kristo, tayo man, mga mananampalatayang Kristiyano, gaano man tayo katagal, nasa pananampalatayang Kristiyano, ay palagay ko'y kulang pa rin ang ating kaalaman at kaunawaan. Ano talagang dahilan? Ba't siya'y namatay? Ba't kailangan niyang ibigay ang kanyang buhay, yalay ang kanyang sarili? Bakit kailangang mamatay si Jesus? Wala bang ibang paraan upang siya'y makapagligtas? Mga lumulutang na mga katanungan kung minsan sa ating isipan. At lalo na, bakit sa krus? Nagkataon lang ba? Na sapagkat nung panahon na yon, ang pagbibitay o ang pagpatay sa isang itinuturing na makasalanan at mataas na kasalanan para sa imperyo ng Roma ay ang paraan ng pagpapako sa krus o ng pagbibitay. Pagbibitin sa isang kahoy. Kaya ba yun ang dahilan o paraan na namatay si Jesus? Meron nga kung minsan yung mga pangungutya. Sabi na, bakit simbolo ng Kristyanismo ay krus? Kasi daw, ang sagot, dahil doon namatay si Jesus. Paano kung namatay siya sa aksidente? Kung talagang, alam mo, kaya naman kung namatay siya sa pananadya ng sandalong Romano nang dahil sa tulos, yung espada, ito tinurok sa kanyang tagiliran, at doon namatay. O di dapat tulos o espada ang simbolo ng Kristyanismo? Hindi ba? O, paano talaga namatay si Jesus? At kung matuklasan natin kung ano talaga ang kanyang ikinamatay, naging sanhi ng kanyang kamatayan. Di ba kung minsan sa death certificate, mahalagang inilalagay talaga. Di ba? Ano ang maaring dahilan ng ikinamatay? Yung pinakamalapit na dahilan at yung pinakamalayong dahilan na inilalagay sa death certificate. Kung halimbawa, gaya ng sinasabi na nagsuri, ito ang dahilan ng talagang ikinamatay ni Kristo Jesus. Halimbawa, kagaya ng sinasabi ni Bay, inatake sa puso dahil naubusan ng hininga. Di dapat ang simbolo ng Kristyanismo ay puso at hindi krus. Parang gano'n ang mga maaring mga pagtatalo-talo. Lamang naman yan at usapan na kinakatahan ng isip ng mga marami. Ngunit, ang Ebanghelyo ni Kristo na sinasabi ni Apostol Pablo. At ito ang sabi niya, hindi galing sa kanginuman, kundi biyaya ng Diyos ito. Ipinagkaloob ito ng Diyos nang siya'y tawagin upang dalhin ang aral ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus sa mga hentil. At itong Ebanghelyong ito ay magandang balita na nagdadala ng pagpapala ni Abraham hanggang sa mga hentil na kay Kristo Jesus. At ang Ebanghelyong yun ay may kinalaman sa pagkapako niya sa krus. Mahalaga na maunawaan natin hindi lamang ang kadahilanan, kundi ang kaparaanan. Yung paraan kung paano siya namatay.
Nang dahil lang ba nagkataon, iyon ang paraan ng pagbibitay o pagpatay sa isang salarin o makasalanan. Sapagkat nung panahon ng mga Romano, ito yung kanilang paraan ng pagbitay. Kumbaga ito ang death sentence, ito ang kagaya ng capital punishment. Ang ipinapataw na kaparusahan sa isang salarin at lalo na kung isang nagkasala. Pero alam natin, kagaya ng sinasabi ng maraming talata sa Biblia at yan na masusumpungan natin bandang huli, siya ay walang sala. Hindi nagkasala. Ngunit ang paraan na siya'y namatay ay sa paraang ibinitin sa punong kahoy o ipinako sa krus. Bakit? Bakit? Ang talata na sinabi ni Apostol Pablo, ang Galatia 3:13-14 nang sinabing, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat. Ano yung nasusulat? Sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Yun ang sinabi. At yan ay ating masusumpungan. Kinuha yan sa lumang tipan, sa unang tipan, sa Deuteronomio. Sa Deuteronomio. Doon sa Deuteronomio 32:26, ganito ang ating mababasa. Ang Diyos ang nagutos na ang sino man na masumpungan ng kasalanan sa ikamamatay o kailangan parusahan siya ng kamatayan. Ibitin siya. Ibitin siya. Ang sabi. At huwag siyang pabayaang nakabitin ang kanyang bangkay. Dapat huwag maglipat ng isang araw, ilibing siya. Noon, hindi basta nilibing, tinatapon. Para huwag mahawaan ng lupa. Sabi. Sapagkat ang bitin o yung ibinitin ay sinumpa ng Diyos. Yung ibinibitin sa punong kahoy, yung ipinapako sa krus, ay larawan ng kasumpaan. At yun ang kinuwang talata ni Apostol Pablo dito sa Galatia. Kinuha niya yung sa Deuteronomio 32:26. Iginiit niya na binabanggit na si Kristo Jesus, kaya siya'y pinako sa krus, kaya siya'y binitin sa punong kahoy, kung ito yung ating gagamiting salita, ay upang ipakita sa lahat na sa sandaling yon, sa kanyang kamatayan, sinumpa siya ng Diyos. Bakit mahalaga yon? Bakit mahalaga yon? Sapagkat yun ang binanggit, kasumpaan o sumpa ng kautusan. Tatalakayin natin na mas malawig yan. Hindi ko matatapos to sapagkat napakahaba po. Basta, pansamanta mo muna, tumigil tayo doon. Kapag ang isang salarin o nagkasala
ay nagkasala na dapat ang parusa niya ay kamatayan, maging nung unang tipan, ibinibitin yan sa punong kahoy. Ang totoo, pinatay na muna siya pagkatapos ibibitin upang makita ng lahat ang malaking kahihiyan nitong nagkasala. At hindi lamang yon, kapag ibinitin sa kahoy, pagpapakita na ang ibinitin na yon, sinumpa ng Diyos. Kaya bakit siguro mahalaga na si Jesus ay ipinako sa krus, ibinitin sa kahoy? Hindi lamang basta sapagkat sa kapanahon ng iyon ay ang pinakamahirap, pinakamabagsik na hatol ng kaparusahan ng mga Romano sa isang nagkakasala. Hindi nagkataon lamang. Hindi nagkataon lamang. Ang Diyos na nagutos na ibitin ang nagkasala na dapat na mamatay nang dahil sa kasalanan niya, isipin ninyo, yun din ang Diyos. Yun din ang Diyos na nagpabaya sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Ibitin sa punong kahoy. Ipako sa krus, kagaya ng sigaw ng mga manunungayaw. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Nagkataon lang ba? Hindi, mga kapatid. Hindi. May gustong ipakita ang Diyos. Kaya, sabi ni Pablo, pinakita sa lahat ng mata. Talagang sinadya na pinakita siyang ipinako sa krus. Dahil may gustong ipakita ang Diyos sa pagkapako ni Kristo Jesus sa krus. At nawa, makita din natin bakit ang kanyang kamatayan ay sa krus. Tigil muna ako dito. Tigil muna natin. Subaybayan natin ito sapagkat napakahalaga po nito. Napakahalaga sapagkat umabot sa panahon na itong ebanghelyo ni Kristo Jesus ay ito'y gustong baguhin. Gustong baguhin, lalo ng mga Hudyo noong panahong yon. At ang sabi diyan ay ni Apostol Pablo, bakit kayo nagayuma? Ginamit yung salitang nagayuma. Bakit kayo nagayuma? Na itong ebanghelyo ni Kristo Jesus, yung kanyang pagkamatay sa krus, ay ito ang paraan upang maipakita ng Diyos sa lahat ang pagpapamalas niya ng kanyang pagliligtas. Nang dahil sa kanyang mayamang biyaya, bakit niyo gustong palitan? Bakit gusto niyong dagdagan? Bakit gusto niyong alisin ang larawang yon? Bakit gusto niyong sundin ang ibang aral at hindi ang ebanghelyo ni Kristo Jesus? Mga kapatid, mahalaga sa atin yon sapagkat maging sa ating panahon, kung ang paksang pag-uusapan ay ang kaligtasan, alam natin, ang paksang kaligtasan na pinag-aagawan, pinagtatalunan, madalas ang mga umaagaw at nagnanakaw nito at nakakakin sa kanilang sarili ay tinatabi si Kristo. Niwawalang kabuluhan ang ginawang kamatayan ni Kristo. Nawawalang halaga ang sakripisyo ni Kristo. At may iba silang paraan na inilalatag o dinadagdag upang ang tao
ay magtamo ng mga pangako, lalo na ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Sa panahon natin, maraming mandaraya at hidwa na mga aral at pananampalataya. Kagaya ng panahon na isulat ni Apostol Pablo ito sa mga Kristiyano sa Galacia. Kaya may dahilan kung bakit iginit na paulit-ulit ang Ebanghelyo ni Kristo ay ito. Si Kristo ay napako sa krus. Ang ibang ebanghelyo o aral na hindi katulad nito ay itakwil, isumpa ninyo, huwag niyong tanggapin at huwag ninyong kunin. Let it be a curse, sabi niya. Isumpa ang ganong aral, ang ganong ebanghelyo, na hindi ang aral na si Kristo ay napako sa krus. Kaya, malawak nating pag-uusapan pa yan. Bakit? Bakit? Mahalaga ang kamatayan ni Kristo Jesus. Oo, ang kamatayan na sa krus. Pansamantala, magsasara ako sa ganitong magandang balita. Magandang balita o ebanghelyo ni Kristo na sa kabila ng sumpa, sa kabila ng pagkakasumpa na dinaranas ng lahat at ng nakaambang kaparusahan na kahatulan nang dahil sa kasalanan ng lahat at lahat ay nagkasala, walang matuwid sa harapan ng Diyos. Ang magandang balita, may pagpapalang dumating maging sa atin na mga hentil na may Diyos. Biyaya ito ng Diyos. At ito ay na kay Kristo Jesus. Wala kang inuman, na kay Kristo Jesus. Kaya kung minsan kapag pinagtatalunan at pinagagawa ng kaligtasan, isa lamang ang dapat na tanong. Sino ba ang napako sa krus? Sino ba ang napako sa krus? Sino ba ang nagbigay, nag-alay ng kanyang buhay para sa atin o para sa inyo? Si Kristo Jesus lang. Naway, manatili tayo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Galacia 6, pinalaya na kayo ni Kristo. Malaya na kayo sa sumpa. Manatili kayo. Kaya, tatlong bahagi po ito. Kasumpaan na kaparusahan, kasumpaan ng kautusan, kaparusahan na kasumpaan, at kalayaan sa kapalaran. Dalangin ko mabigyan tayo ng sapat na pagkakataon ng Panginoon upang mapag-unawa natin at matamasa natin ang pagpapala na dumating sa atin kahit na hindi tayo mga Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas nang siya'y mamatay at namatay sa krus. Tayo pong lahat ay yumuko, sumandali at manalangin. Panginoon at aming Diyos, nagpapasalamat po kami kahit sa ilang saglit upang masimulan namin na baybayin, talakayin ang mahalagang paksang
may kinalaman sa pagpapalang dumating. Lalo na sa amin na mga hentil, ang biyayang pagpapalang na kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hindi ka na ang aming Panginoon ay hindi namatay sa walang kahulugan o walang kabuluhan. Mayroong dahilan at paraan kung bakit siya'y namatay sa krus. Naway palaging manatili kami sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang magandang balita na ipinakita at ginawa ni Kristo Jesus nang siya'y mamatay sa krus. Huwag nawa kaming matangay o madamay kung ng mga nangangaral ng ibang aral na hindi katulad nitong Ebanghelyo ni Kristo. Salamat po, Panginoon. Isinali mo kami sa iyong mabuting layon. Matatamo din namin ang pangako o natamo din namin ang pangako sa iyong mga tipan. Lalo na ng kaligtasan sa kasumpaan, sa katulan ng kaparusahan. Pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan. Amen.